Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Boy Blanco. Isa po akong kababayan ninyo dito sa Antipolo. Unang-una po ay nagpapasalamat ako kay Brother Eli na binigyan ako ng pagkakataon na magpahayag at magpaliwanag ng mga bagay na espiritual. Hindi po ako nagpunta rito para to add insult to injury, dahil po alam naman natin na marami ng problema si Brother Eli financially, at nandito po ako para bigyan ng tulong itong samahan niya by way of pagliliwanag, dahil sa tingin ko naman kahit si Brother Eli ay meron din siyang katanungan na gusto niyang sagutin o maipalawanag sa kanya. Kaya ngayong gabi po ito, pipilitin ko pong maipaliwanag ng mabuti sa kanya para sa ikabubuti ng kanyang samahan. Uumpisan ko po sa tema ng ikapo, dahil ito po ang dividing line ng iglesia ng Dating Daan at ng mga born-again Christians. Para kay Ginoong Soriano, ang ikapo po ay lipas na, o hindi po ito batas Kristiyano, pero nagkakamali po siya ron, dahil marami pong talata sa Biblia na nagpapatunay na ang ikapo po ay batas Kristiyano. Kaya uumpisan po natin sa umpisang-umpisa. Ang sabi po ni Mr. Soriano, sa mga Hudyo lang daw ang ikapo, hindi daw po ito sa batas Kristiyano. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano, dahil wala pa po ang batas ni Moses, ni wala pa po si Moses, ni wala pa pong mga Hudyo, ni wala pa pong bayang Israel na mababasa, ay meron na pong ikapo. Ito po ay mababasa sa Genesis 14:20, nang magbigay si Abraham ng ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo, siya po ay ama ng maraming bansa. Genesis 17:4. At kasama na po ang mga Hentil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Ngayon, paano naman ito naging batas Kristiyano? Dahil ganito po ang sinabi ni Kristo: kung kayo ay mga anak ni Abraham, dapat gawin ninyo yung mga bagay na ginagawa niya. Sa John 8:39. Sasabihin naman ni Mr. Soriano, kung gayon, mag-asawa rin kayo ng marami. Palusot na lang ni Mr. Soriano ito, dahil alam naman niyang napakahinang excuse yun. Dahil obviously, ang tinutukoy po ni Jesus na tularan ng mga tao ay yung mabubuting halimbawa. At aminado si Mr. Soriano na mabuti ang ikapo, dahil lahat daw ng ginawa ng Diyos para sa tao na mga batas ay mabuti. Ngayon, ang sabi ni Kristo, gawin ninyo ang mga bagay na ginawa ni Abraham. Nagikapo si Abraham, ergo dapat din tayong magikapo. Ngayon, kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus, dahil yaon ang sinabi niya. Hindi yun ay ang galing sa akin. Dahil ako gusto ko rin marinig yung sasabihin ninyo kay Kristo. Yun bang, Panginoon, nagkakamali ka, etc., etc., etc. Ngayon,
Yung susunugin na ikasampung bahagi ng ikapu na sinasabi madalas ni Mr. Soriano, hindi po yan ginawa ni Abraham. Ginawa po ito nila Moses dahil mayroon silang Levitas at mga high priest. Paano ngayon ito? Wala naman tayong Levitas at ang high priest natin ay nasa langit. Kanino tayo magbibigay ng ikapu? Alamin po natin ito kay Pablo. Sa unang Korinto 9:13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Surely you know that the men who work in the temple get their food from the temple, and that those who offer the sacrifices on the altar get a share of the sacrifices. In the same way, emphasis po sa in the same way, the Lord has ordered that those who preach the gospel should get their living from it. Ayun po. Yung pong nangangaral ng ebanghelyo, ayun po ang entitled sa ikapu. Ayun po ang sabi ni Pablo. Kasi in the same way, kung 10% nun, 10% din ngayon. Ngayon, ang sabi ni Mr. Soriano, hindi daw para sa Panginoon ang ikapu. Ito daw ay para sa mga saserdotes Levitas. Alamin po natin sa Malakay 3:8. Sa Malakay 3:8, ito po ang sinasabi. Is it right for a person to cheat God? Of course not. Yet you are cheating me. How? You ask. In the matter of tithes and offerings. Ngayon, dun sa nabasa nating talata, sino po doon ang pinagnanakawan? Yung mga Levites ba? O ang Panginoon? Maliwanag po ang Panginoon na tinutukoy doon At kaya kong ipitin si Mr. Soriano kung gusto niyang i-challenge ako. Dahil ang Panginoon po ang nagtatanong, is it right for a person to cheat God? Wala nang pong Levitas dito Ang Panginoon na nakalagay Ngayon, ituloy po natin. A curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Ito po ang masaklap sa nangyari sa ang dating daan. Meron silang curse, meron silang sumpa ngayon. Hindi ni Brother Eli malaman kung bakit nangyayari ito sa negosyo niya. Bakit daw ng negosyo niya? Bakit kailangan siya mangutang sa Bombay para lang may maipakain sa kanyang mga tupa? Hindi niya naintindihan kung bakit. Ito, sinasabi ko na ngayon kung bakit. Nasa Malakay, a curse is on all of you because the whole nation is cheating me. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test. I-test daw po ang Diyos. Alalahanin natin ang tinukso po si Kristo. Ang sabi po ni Kristo dun sa demonyo, you shall not put the Lord your God to the test. Pero dito po sa Malakay, ang sabi po dito, test me. Subukin niyo ako. Kaya ganun na lang ang pang-atake ni Mr. Soriano sa mga nag-iikapu. Dahil palagay ko hindi po niya nasusubukan Kaya ganun na lang.
Tuloy po natin. And you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. I will not let insects destroy your crops, and your grapevines will be loaded with grapes. Then the people of all nations will call you happy, because your land will be a good place to live. Ito po ang gustong marinig ngayon ni President Joseph Erap Estrada. Dahil ito po yung sikreto kung paano uunlad ang bansa natin. Dahil ang bansa natin nakasumpa. Dahil kukunti lang po ang nag-iikapo. Ngayon, ang sabi ni Mr. Soriano, kung tunay nga ito, di dapat wala na tayong paglalagyan. Dahil siksik-liglig umaapaw sabi niya, siksik-liglig umaapaw di dapat wala na tayong paglalagyan. Do you realize, Mr. Soriano, kung ano ang sinasabi mo? You are saying that God is a liar. Yung mga taong hindi pinagpapala, obviously, hindi nag-iikapo yun. Kung mag-iikapo man sila, ay nasa maling kapamaraanan. Dahil may tama at maling kapamaraanan ang pag-iikapo. Kung galing sa masama yung ibinibigay nyo sa Panginoon, definitely, imbis na blessing ang pupunta sa inyo, ay magiging curse. Sila ay nasa maling kapamaraanan. Pero never na magsinungaling ang Diyos. Dahil kayo mismo ang nagsabi noon, Mr. Soriano. Kayo mismo na ang Diyos hindi pwede magsinungaling. Kasasabi lang niya sa Malakay. O ngayon sasabihin nyo, dapat sana wala nang paglalagyan. Ngayon, bago ko po basahin yung mga talata na si Kristo po mismo ang nagsabi, may I remind you, Mr. Soriano, na ang gamot na lumalaban sa asthma, ang tawag po dito ay anti-asthma. Yung mga taong lumalaban sa salita ni Kristo, ang tawag ay Antichrist or Antikristo. Ngayon, sa Mateo 23:23, ito po ang sinabi ni Kristo. These things you should practice. Ano po yun? Ito po yung ikapo. Ituloy po natin. Without neglecting the others. Ang sabi naman ni Mr. Soriano, yung these things daw, ay yun daw yung justice and mercy, etc., etc. Lalabas noon si Mr. Soriano ang hindi nakakaintindi ng grammar. Dahil hindi naman yung ikapo ang inineglect, kung hindi yung justice and mercy. Pero pagbigyan po natin, these things you should practice, justice and mercy, without neglecting justice and mercy. Ganon po ba yun? Ang galing mo, Mr. Soriano. Sinasabi ni Mr. Soriano, wala daw kaming grammar. Born again na, Christian pa. Ano raw yun? For your information, Mr. Soriano, may mga born again na hindi naman Kristiyano at may Kristiyano na hindi naman born again. Actually, ito pong bansa natin ay Christian. Tinatawag na Christian. Pero does it follow na itong bansa natin born again? Hindi po. All you have to do is to read the tabloid. Basahin niyo yung mga tiktik, yung mga bandera, yung abante, at sabihin niyo sa akin kung born again nga itong bansa na to. Definitely hindi. Kaya nagkakamali ka, Mr. Soriano. Ikaw ang hindi nakakaintindi ng grammar. Pero, granting na
pagbaliktarin natin yung order ng mga salita, papasok pa rin dun yung ikapo. Papasok pa rin dun eh. Ngayon, ang lusot ni Mr. Soriano ay ang kausap daw ni Kristo yung mga Pariseo at hindi mga Kristiyano. Tignan po natin sa Mateo 23:1 hanggang 3. Then Jesus spoke to the crowds and his disciples. 5 minutes to go. The teachers of the law and the Pharisees are the authorized interpreters of Moses' law. So you must obey and follow everything they tell you to do. Maliwanag po na ang kausap dito ay ang mga alagad niya. At sabi ni Kristo sa kanila, sundin ninyo ang pinagagawa sa inyo ng mga Fariseo. Obviously, kasama na po dito ang ikapo. Dahil yung mga hindi nga nila ginagawa, pinapangaral din. Ano pa kaya yung ginagawa nila? Definitely, pinasusunod din ng mga Pariseo ang mag-ikapo. At ang sabi ni Kristo, sundin nyo ang itinuturo nila. Hihirit na naman si Mr. Soriano. Hindi daw nag-iikapo si Kristo. Dahil ang kautusan daw ay hindi para sa matutuwid. Malayo na po yaon sa pinag-uusapan natin, Mr. Soriano. Dahil hindi si Kristo yung tinitignan natin. Kung hindi po yung aral niya. Pero sakyan muna natin yung sinasabi ni Mr. Soriano. Kung si Kristo ay sumusunod sa mga palatuntunan, kung si Kristo ay sumusunod sa mga palatuntunan ng tao, kahit mali, ano pa kaya yung palatuntunan ng Diyos? Remember, nung nagtanong si Kristo kay Pedro, Pedro, kailangan ba tayong magbigay ng tax? Di ba, yung mga foreigners lang ang magbigay ng tax? Oo nga po. Para wag na lang masaktan natin itong mga tao, magbigay na rin tayo. Bagamat labag sa kanila na sundin itong palatuntunan ng tao, ginawa nila. Ngayon sasabihin ni Mr. Soriano, hindi raw sinusunod ni Kristo ang palatuntunan ng Diyos dahil immune daw si Kristo Hindi daw para sa matutuwid ito At bakit naman siya tutuksin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo? Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganun lang naman ang logic nun Nonsense po itong sinasabi ni Mr. Soriano. Ngayon, nabitin na ako. Ito sanang Mateo 5:17, 20. Kaya lang mabibitin lang ako pagbigyan na po natin si Mr. Soriano. Mr. Soriano. Magandang gabi po. Magandang gabi Turn of Brother Eli Soriano. Pwede na po magsapol. Ang una ko pong tanong, kapatid na Blanco, ganito. Ilang minuto ba yung tanong? Sabi mo kanina, kaya tinukso ng demonyo si Kristo, may possibility na siya'y bumigay. Anong talata sa Biblia yun? Mr. Soriano, sana naman po walang masyadong technical dahil... Huwag na, sumagot ka sa tanong. Huwag ka magreklamo. Pagka sinabi mo, tandaan mo, pag sinabi mo, you are subject to cross. Huwag ka magsasalita nang hindi mo kayang tindigan sa isang diskusyon kagaya nito. Wala naman technicality kung ginagawa. I'm just asking you, saan mo na pulot na talata na si Kristo may possibility bumigay?
Unang-una po, Mr. Soriano. Hindi, bigay mo sa akin yung talata. Huwag mo ubusin ng oras. You have to answer me frankly. Anong talata mababasa na si Kristo ay may possibility bumigay? Wala po. Hindi po sa ganong pangungusap dahil alam niyo naman, Mr. Soriano, na ang ginagamit Inuubos mo oras, kapatid. Sumagot ka ng tama sa tanong. Wala. Anong talata? walang talata. Salamat. Sagot mo. Ngayon, ang susunod kong tanong, Mr. Moderator, ito po. I think I will need your help. Yes. Kung mabasa ko sa Biblia na walang possibility bumigay si Kristo, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao ngayon dito. Sige po, pakibasa po, brother. Hindi po, Talata. patanggap muna po natin kay Mr. Blanco. Kasi yung sinabi niya, mali sa Biblia yun eh. Kaya nga wala siyang mababasa eh. Kaya ang tanong ko ngayon, kung mabasa ko ba sa Biblia na walang posibilidad na si Kristo'y bumigay, tatanggapin mo. Tapos na ang diskusyon dahil niloloko mo lang ang mga tao rito. Mr. Soriano, ako po, hindi po ako nagpunta rito. Like I said, hindi po ako nagpunta rito para to add insult to injury. Para ano? Ako po, to add insult to injury. Ako po ay... Kanina ka pa nag-a-add ng insult sa injury. Lahat ng sinasabi mo directed sa akin, ang daang tao rito eh. Oh. Di ba? Puro Soriano sinasabi mo eh. Oh, sabi mo, hindi ako marunong ng grammar. Sabi mo, hindi ako marunong ng common sense. At saka, Mr. Sabi mo, hindi ako marunong makaintindi ng talata ng Biblia. Lahat na yung insulto na sinabi mo sa akin, tapos magpapakunwari ka pang you are not adding insult to the injury. Alam niyo, Mr. Soriano. Alam mo, hindi dapat dito kasinungalingan sa ganitong harapan. Sa daing tao na yan, dapat kilabutan ka sa balat mo na mag-isinungaling sa ganito karaming tao. Kaya sumagot ka sa tanong, kung mabasa ko ba sa Biblia na si Kristo, hindi, walang possibility bumigay sa demonyo, tatanggapin mo, talo ka na. Alam na po naman natin yung story eh. Bakit mo pa itatanong sa akin? You are under cross. Nasa cross examination ka. Answer as technically as possible. Tumagot ka. Kung tatanggapin mo, natalo ka na pag nabasa ko na si Kristo. Mo na lang, Mr. Soriano. Wala namang ganyan eh. Bla-bla ko yung hindi. Diskusyon ito eh. Bla-bla ko yung Diskusyon ito eh. Dapat alam mo ang consequences ng pagharap mo sa akin. Ibahin mo ko sa ibang nakaharap mo. Diskusyon ito eh. Huwag kang humingi ng mercy sa akin. Dapat, paglalaban ka sa gera, kagaya niyan, ikaw pala marunong ng grammar, ako hindi. Ha? Ikaw pala nakakaintindi ng Biblia, ako hindi. Ikaw ngayon ang hihingi ng mercy. Ikaw pala ang totoo, ako'y mali. At ang samahan pala namin masama, kaya kakamo nagsasalita kanina dahil sa ikabubuti ng aming samahan. Palagay mo, ang aming samahan masama. Pero lumilitaw, ikaw ang masama, sinungaling ka eh. Oh. Diba? Kaya sumagot ka ngayon, Mr. Blanco. Soriano, unang-una po, wala po ang sinasabi na meron sa Biblia yung sinasabi nyo na bumigay si Kristo. Wala po ang sinasabi. Hindi ako nagsabi nun. Ikaw ang nagsabi nun, ano? Wala po akong sinasabi. Ikaw ang nagsabi nun na kaya tinukso ng demonyo si Kristo dahil may possibility siyang bumigay. Ikaw ang nagsabi. Bakit naman siya tutuksin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo? Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganun lang naman ang logic nun eh. Ito eh. At bakit naman siya tutuksin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo? Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganun lang naman ang logic nun eh. Litis siyang bumigay. Hindi analysis yun. Conclusion yun sa'yo. Ha?
Ngayon, pinatitindigan ko sa iyo ang sinabi mo na yan. Kung lalaki ka talaga at may paninindigan ka, kung mabasa ko ba sa Biblia na walang possibility na si Kristo'y bumigay, tatanggapin mo, sinungaling ka, manluloko ka, tapos ng diskusyon, talo ka na. Ba't ko naman tatanggapin, Ayan. Mr. Soriano? Bakit ko naman tatanggapin? Kahit mabasa ko, hindi mo tatanggapin. Basahin mo na lang kasi, Mr. Soriano. Kahit mabasa ko, hindi mo tatanggapin. Umamin ka muna. I am merciful to those who are worthy of mercy. Kung aaminin mo na talagang hindi mo alam yung sinabi mo at nagkamali ka lang, ba't naman kita susugirin doon, ano? Kaya kita ngayon gustong ma-corner dyan, baka ulitin mo ito, baka pag nakarating ka sa binangonan, ulitin mo na naman yung kasinungalingan mo. Napakarami mong taong ipapahamak dyan sa ginagawa mo na yan. Kaya ngayon pa lang umamin ka na talagang hindi totoo yung sinabi mo na si Kristo may possibility bumigay. Sukat pagbintangan mo yung tagapagligtas na may possibility bumigay. Aminin ko na mali yung analysis ko, Mr. Soriano. Alin? Pero, oo, salamat. Salamat kapatid. Pinupuri kita dyan sa punto na inaamin mong mali yung sinabi mo. Titigilan na kita dahil inaamin mo ng mali yan. man siya tutuksiin pa ni Satanas kung alam ni Satanas na walang posibilidad na bumigay si Kristo. Ibig sabihin, may possibility na labagin niya yung utos. Ganun lang naman ang logic nun eh. Ginagawa mo na yan. Kaya ngayon pa lang umamin ka na talagang hindi totoo yung sinabi mo na si Kristo may possibility bumigay. Sukat pagbintangan mo yung tagapagligtas na may possibility bumigay. Aminin ko na mali yung analysis ko, Mr. Soriano. Alin? Pero, oo, salamat. Salamat kapatid. Pinupuri kita dyan sa punto na inaamin mong mali yung sinabi mo. Titigilan na kita dahil inaamin mo ng mali yan. Ngayon, lilipat ako ng ibang tanong. Pangalawang paksa po. Sabi mo kanina, ginamit mo ang 17.4 ng Henesis. At doon ay nakasulat ang ganito at gusto kong basahin ang Henesis 17.4 for clarificatory reasons. Ito ang sabi dito. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Dito ba tinutukoy ba yung ikapo? mali po yung binasa nyo, Mr. Soriano. 17.4. Sinabi mo kanina, sinight mo, 17.4. Yung sinasabi ko po, ayun po ay tungkol sa mga hintil. Ang sabi mo, He is the father of many nations. Kasama po ang mga hintil. Kapatid, alam mo, sinusulat ko yung sinasabi mo, verbatim eh. Binastos ko nga yung mga kausap ko sa labas, di ko pinakinggan dahil kailangan isulat ko yung sinasabi mo eh. Eto, sabi mo, nagkakamali ka, Mr. Soriano. Wala pang batas si Moises. Sa ikapo, batas na ang ikapo, 17.4 ng Henesis. Sinabi mo kanina yan. Ngayon. Mali po, Mr. Soriano, dahil nakasulat din dito yung binabasa ko. Oo. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses, ni wala pa pong mga Hudyo, ni wala pa pong bayang Israel na mababasa, ay meron na pong ikapo nang magbigay si Abraham ng ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo, siya po ay ama ng maraming bansa. Genesis 17.4. At kasama na po ang mga hintil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa, ay meron na pong ikapo. Si Abraham po ay hindi Hudyo. Siya po ay ama ng maraming bansa.
Genesis 17:4. At kasama na po ang mga hentil dito. Ibig pong sabihin ay tayo po yun. Sabi mo kanina, ginamit mo ang 17:4 ng Genesis. At doon ay nakasulat ang ganito at gusto kong basahin ang Genesis 17:4 for clarificatory reasons. Ito ang sabi rito. Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Dito ba tinutukoy ba yung ikapo? Mali po yung binasa nyo, Mr. Soriano. Hindi, 17:4. Hindi, sinabi mo kanina, sinight mo, 17:4. Yung sinasabi ko po, ayun po ay tungkol sa mga hentil. Hindi, ang sabi He mo... is the father of many nations. Kasama po ang mga hentil. Kapatid, alam mo, sinusulat ko yung sinasabi mo, verbatim eh. Binastos ko nga yung mga kausap ko sa labas, di ko pinakinggan dahil kailangan isulat ko yung sinasabi mo eh. Eto, sabi mo, nagkakamali ka, Mr. Soriano. Wala pang batas si Moises. Sa ikapo, batas na ang ikapo, 17:4 ng Genesis. Sinabi mo kanina yan. Ngayon. Mali po, Mr. Soriano, dahil nakasulat din dito yung binabasa ko. Ha? Babasahin ko ulit sa inyo, Mr. Soriano. Gusto mo patunayan? Si Abraham po ay hindi Hudyo. Siya po ay ama ng wala ko sinasabing Hudyo si Abraham. Ang isinight mong talata, doon ba sa 17:4 ng Genesis? Hindi po, nagkabaligtad kayo, Mr. Soriano. Nagkabaligtad kayo. Ano? Anong talata sinasabi mo? Yung sinabi ko pong nag-ika po si Abraham. Si Abraham sa Genesis 14:20. 14:20. Ngayon, teka muna, sandali. Sandali. Babasahin natin, pagbibigyan kita dyan ha. Although I can prove that sa pamamagitan ng tape, ano? Pero wala tayong panahon mag-rewind ngayon, ano? 14:20. At purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Kanino ibinigay ni Abraham ang 10 bahagi ng samsam? Melchizedek. Kay Melchizedek. May utos ba ang Diyos kay Abraham na magbigay siya ng 10 bahagi? Hindi po natin alam. Wala pong mababasa sa Biblia. Hindi po natin alam. Bakit mo sinabi kanina na hindi pa iniuutos kay Moises, batas na kay Abraham kung hindi mo pala alam? Hindi po. Magpaliwanag ka, Mr. Blanco. Ganito po ang sinabi ko. You seem to contradict yourself. Palagay ko, wala ka sa sarili mo. Kanina sabi mo, nagkakamali ako. Ayan, nakalagay, kasulat verbati mo. Dahil, sabi mo, kaya ako nagkakamali, si Abraham, hindi pa ibinibigay ang batas kay Moises, tungkol sa ikapo, sabi mo si Abraham ay may batas na mag-ikapo. Kaya tinatanong kita ngayon, sabi mo, hindi mo alam na may batas pala ang Diyos kay Abraham magbigay na ikapo. Wala po ang sinasabing ganon, Mr. Soriano. Wala po. Soriano. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa. Ay meron na pong ikapo. Nagkakamali kayo, Mr. Soriano. Dahil wala pa po ang batas ni Moses. Ni wala pa po si Moses. Ni wala pa pong mga Hudyo. Ni wala pa pong bayang Israel na mababasa. Ay meron na pong ikapo. Sige. Panoorin nyo sa telebisyon, mga kababayan, Hindi. no? Panoorin nyo. Sa inyo, tinatanggi niya yung sinabi niya, sinulat ko nga eh. Ito, Wala kayo. Kung pinahihindihan mo, hindi yan. Susunod na tanong ko. Yung ibinigay ba ni Abraham kay Melchizedek na 10 bahagi, saan galing? Sa mga
natalo niya, yung mga... Alam niyo naman yung Mr. Soriano eh, ba't niyo ipaitatmos? Hindi. Ako, sigurado ko, sarili ko, alam ko yun. Kaya ako tinatanong dahil ikaw ang hindi nakakaalam, kaya kita tinatanong. Eto, susunod kong tanong. Yung bang samsam, yun ba, pag-aari ba ni Abraham yon o inagaw niya lang? Ayun po ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi. Kaya nga siya nanalo eh. Dahil, Hindi yun ang usapan, hindi yun sa Diyos ang pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung nasa kay Abraham na ibinigay niyang ikapo. Yung ba kanya o nasamsam niya? nasamsam niya. Nasamsam. Yung bang iniutos na ikapo sa mga saserdotes levitas, samsam ba yun? Pakiulit, Mr. Soriano. Uubusin mo oras ko, Mr. Blanco eh. Yung bang iniutos na ikapo sa mga saserdotes levitas sa Israel na kukolektahin sa bayan, yung ba samsam o utos ng Diyos na manggaling sa kanilang mga pinagpagalan? Ayun po ay utos ni Moises. Hindi, ano nga yun? Yung ba samsam, kapareho ba nung kay Abraham yon? O yun ay iba ang pagkukunan, hindi Iba nga samsam? po ang kay Moises, iba rin po ang kay Abraham. Ayun. Yung kay Abraham po, ayun po ang sinusunod natin. Ayun, salamat. Hindi yung kay Moises. Ayun. Sa mga tweet, ang susundin natin ngayon, yung kay Abraham. Tama po. Ayan. Ikaw ba, nanlilipol ka ba ng mga bansa at meron ka ba samsam para ka mag-ikapo? Mr. Soriano, huwag naman ganyan. Below the belt. Hindi. Below the belt. Ikaw ang nagsabi, ang susundin natin yung kay Abraham. Di ba? Sabi mo kanina yung susundin natin yung kay Abraham. At ang kay Abraham, samsam. Alam niyo, ikaw ba, pag nag-iikapu ka, nagnanakaw ka ba para ipag-ikapu mo? Alam nyo, sinasabi nyo, Mr. Soriano, na pangit ang ugali ni Abraham. Hindi gano'n. Hindi sinabi sa'yo mo. Bibigyan niya ang Diyos ng... May sinabi ba kung pangit ang ugali ni Abraham? Ayun na. Ang tabil ng dila nitong taon to, masahol pa ito sa babaeng chismosa, oh. Wala naman ako sinasabi kay liwaliwalag, tinatanong kita. Sabi mo, sa utos na ikapo, ang susundin natin yung kay Abraham. Yung kay Abraham, galing sa mga samsam, pinaglupigan sa mga bansa na kanyang mga pinagpapatay. Ikaw ba ngayon, pumapatay at nanlulupig para ka makapagbigay na ikapo sa iglesia nyo? Sagot, Hindi Mr. po. Blanco. Hindi po. Sumusunod ka ba ngayon kay Abraham? Sumusunod. Alin ba? Totoo? Time. Susunod ka kay... sige, time na po. Ano yung Mr. Soriano? Time na kapatid. Time na po. Sino po ba? Ako na uli. Time na po ba ngayon? Ako na. Panibago po yung Hindi, ako po. tema. Dito na po. Si Brother Eli po ngayon. Sasagutin ko po sa 20 minutes yung kanyang ikinalap na lagim dito sa Antipolo, mga kababayan. Huwag po kayong magagalit. Hindi po ako mabagsik sa kapwa. Galit lang ako sa maling turo. Sa mga kapwa-tao, wala po akong... Kung gusto nyo, pagkatapos nito, i-blow out ko pa si Mr. Blanco, ano? Pero doon sa mali niya sinasabi, hindi ako makakapayag doon na ang mga taga-Antipolo na ngayon ko lang nakitang personal, kaharap ako ilokohin niya. Lalabas, wala akong pagmamahal sa kapwa ko tao rin sa Antipolo. Unang-una, sabi niya kanina, yun daw ikapo ay mali daw ako sa pagkaunawa sa ikapo. Kasi raw, hindi pa raw iniuutos kay Moises ng Diyos yun, yun daw ay batas na kay Abraham. Yun po sabi niya. Sinulat ko nga rito Bagaman binago niya ngayon. Siguro nare-realize ni Mr. Blanco na siya pabigla-bigla siyang magsalita.
Ang katunayan nga, ito, naiipit na siya eh. Unang-una, hindi po totoo na batas ng Diyos kay Abraham ang magbigay ng ikapo. Yun hong ginawa ni Abraham ay kusang loob na kanyang ginawa. Pakinggan nyo ho. Sa isang talata ng Ebreo, ganito ang pagtuturo sa atin ng kasulatan sa Kapitulo 7. Eto, pakinggan nyo. Sa 7, versikulo 1. Sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahaginan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, siya'y hari ng katwiran at saka hari naman sa Salem, na siya sa makatwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang kapasimulan ng araw ni katapusan ng buhay, dapat naging katulad ng anak ng Diyos na nananatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Dito po sinasabi ng Biblia, itong si Melkisedek, nung si Abraham ay manggaling sa panlilipol sa mga bansa. Ang trabaho po ni Abraham noon, para makapag-establish siya ng isang kalalagyan niyang mahusay, nang lipol siya ng mga bansa at mga hari. Na-overpower niya yung mga hari. Kaya yung mga samsam, ang tawag huro niya, yung mga spoils, yung mga samsam na nakuha niya doon sa mga natalo niya, nung siya'y pauwi, sinalubong siya ni Melkisedek na hari sa Salem. Ang Abraham na ito, nagbigay ng 10 bahagi ng lahat ng pinakamagagaling na samsam. Pag sinabing samsam, ito yung kanyang nakuha dun sa mga natalo niyang mga hari at mga tao. Yun ang ibinigay niya, ikapo noon kay Melkisedek. Wala hong sinasabi sa Biblia na si Melkisedek ay nanghingi. Hindi kagaya ng mga pastor ni Mr. Blanco, walang tigil lang kahihingi. Tinatakot pa miyembro na pag hindi raw nagbigay, ninanakawan ng Diyos. Walang mababasa si Mr. Blanco nang hingi si Melkisedek. Kusang loob na nagbigay si Abraham kay Melkisedek ng 10 ng pinakamagagaling na samsam. Ngayon, ano ang ibig ituro ni San Pablo? Ba't niya sinusulat ang talatang ito? Tuloy tayo. At katotohanan, ang mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos. May utos ho, wala? Ulitin ko. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito'y nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Tingnan ninyo, ang katotohanan hindi alam ni kaibigan Blanco, alam ni Pablo yon. At kung ako'y kadiwa ni Pablo, alam ko rin. Alin ang katotohanan, mga kababayan? Alin ang katotohanan? Walang utos kay Abraham na magbigay ng 10. Wala. Hindi rin naman siya hiningan ni Melkisedek na 10.
alin ang katotohanan? Ang katotohanan, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang pagkasaserdote, yun ang may kautosang kubuha ng ika-10 bahagi sa kanilang mga kapatid. Hindi ho sa samsam, hindi sa mga nilipol, kundi sa kanilang mga kapatid. Bagaman ang mga kapatid nilang ito'y galing sa balakang ni Abraham. Kaya nag-umpisa po ang pag-uutos ng pagbibigay ng ikapo, kailan? Nang lumabas ang mga saserdotes Levitas sa balakang ni Abraham. At yan ay sa panahon ni Propeta Moises. Doon nag-umpisa ang utos na ikapo. Kaya, kung may ikapo na susundin ng mga Israelita, yung utos para sa mga saserdotes Levitas. Aba, ito si Mr. Blanco ang susundin daw natin yung ikapo kay Abraham. Ang ibig sabihin, para makapagbigay tayo ng ikapo ngayon, mananamsam tayo. Pag may nakita kayo sa mga bayan, mga nayon, na may mga dalang bag, mag-snatch kayo. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi kung susunod ka doon kay Abraham, abay, lahat ng mga hintil na masasama, lilipulin mo. Ha? Pati mga haring masasama, lilipulin mo. At lahat ng masasamsam mo na mga properties nila, bibigyan mo ng ikapo si Mr. Blanco. Ayon. Ayan ang gusto niya sabihin doon. Sa kanya sinasabi na yon, na tayo raw susunod sa ikapo ni Abraham. Ngayon, nagtataka naman ako sa sagot niya. Dahil nung bandang huli, sabi niya rito, sa isinulat ko, sabi ika ni Mr. Soriano, yang ikapo, hindi para sa Diyos, kundi para ika sa mga saserdote. Nakikinig kasi sa program ko Hindi ko siya masisising alam niya yung sabi ko. Talaga naman sinabi ko, hindi naman para sa Diyos yun Para sa mga saserdotes Levitas yun pero, yun ba kahit tama? Nagkakamali ka si Mr. Soriano. Basahin natin sa Malakay 3:10. Ayan. Basahin natin sa Malakay 3:10. Binigay niya, Malakay 3:10. Ito bang Malakay 3:10? Ikapo ni Abraham o ikapo ng saserdotes Levitas? Di madilim talaga utak ng taong ito. Babasahin ko ang Malakay 3:10. Pakinggan nyo. Ito'y pangungusap ng Diyos. Kanino sinasabi ito? Sa bayang Israel. Ano ang sabi sa Israel? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangasumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninanakawan sa makatwidbagay nitong buong bansa. Ayon. Tingnan nyo si Soriano. Kaya siya ay may sumpa. Down na siya. Ang kanyang negosyo, down, sabi niya. Kasi hindi niya ikaalam kung paano siya pagpapalain ay sa ikapo. Tatanungin natin ngayon si Mr. Blanco mamaya, ito bang binasa mo sa Malakay 3:10? Ito ba'y ikapo kay Abraham o ikapo na utos sa mga saserdotes Levitas? Yan. Tiyak na tiyak yung sagot mo dyan, mali. Kahit ano isagot mo, mali. Ngayon, para sa impormasyon ni Mr. Kasi nagkakalat siya ng rumor mongering yan Down na raw ang negosyo ko. For your information, kapatid, hindi down ang negosyo ko. Mabili pansit namin, kala mo. Baka hindi mo alam ang negosyo ko. Meron akong piggery, meron akong palaisdaan, meron akong auto supply, meron akong butika. Meron akong feed supply.
poultry supply, 3. Ang restaurant ko, 6. Ano? Meron akong piggery, tapos meron pa akong general merchandise. Meron pa akong tindahan ng meat supply. Yon. Lahat ng yon hindi down. Kaya lang kinakapos ang kita sa pagmamahal sa kapwa. Nauubos sa pagmamahal sa kapwa. Hindi down yon. Huwag ka magpaparatang na ako'y sinusumpa ng Diyos. Hindi totoo yun ang sinasabi mo, sinusumpa ako ng Diyos. Ang sinusumpa ng Diyos, yung mga born again na pastor na inuutusan ng miyembrong magpalimos sa daan. Kami walang nagpapalimos sa amin. Ha? At inuutusan ng miyembro magbigay ng ikapo. Yun ang mga sinusumpa ng Diyos. Bakit? Halatang puro pera gusto nung mga yun eh. Kaya ikapo ng ikapo hinihingi sa miyembro nun eh. Yun ang masasabi ko sa iyo. Pero huwag mong paratangan na ang negosyo ko'y down. Ang katunayan nga kapatid, ano? Meron kami isang bagong binuksan sa Rustan. Meron kami nagbinuksang restaurant sa Rustan. Sa 1 linggo, magbubukas uli kami sa Macro, Novaliches. Ayun. Kaya hindi kami down, ano? Kaya lang kapos ang aming pera. Dahil sa dami ng aming ginagawang proyekto para sa kapwa. And I hope to establish more businesses para ipakita ko sa mundo na hindi lahat ng pastor ang gusto'y kwartahan ng miyembro sa relihiyon. Yan ang masasabi ko sa'yo. Huwag mo kayong papari sa mga born again pastor na kagaya mo. Na walang iniaasa yung tiyan nila, iniaasa sa miyembro. Ha? Walang lalamunin kundi mangungurakot sa miyembro. Yan ang maraming pastor ngayon eh. Hindi ko naman sinasabing kasama ka ron. Ngayon, eto pa sabi niya. Sabi niya kanina, natawa ko doon sa labas mag-isa. Bagaman hindi ko pinarinig sa mga nasa labas, natawa ko sa sarili ko. Kaya Mr. Soriano, kung tutol ka sa sinasabi ni Kristo, huwag ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. Sabi mo, ka-impertinentihan niya sinasabi mo na yan. Si Kristo, hindi mo dapat paliwanagan, ano? Dahil hindi ka pa nagsasalita, alam na nun ang kagaguhan mo kung gago ka. Ba't mo sasabihin magpaliwanag ako kay Kristo? Ha? At kung ganun pala, na hindi ako dapat sa'yo magpaliwanag at kay Kristo, ba't mo ako hinamon ng diskusyon? Ano gagawin ko sa'yo? Lalabuin kita o ayaw mo nang paliwanagan kita? May biro mo kalukuhan ito. Huwag ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. O, tira na yung salita yan. Aba, ba't ako, duda na ako sa pagkataon nitong taong ito eh. Kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus. Dahil yaon ang sinabi niya, hindi yun ay ang galing sa akin. Kung tutol kayo, Mr. Soriano, kung saan man kayo naroroon, sa sinabi ni Kristo, huwag kayo sa akin magpaliwanag. Magpaliwanag kayo kay Jesus. Dahil yaon ang sinabi niya, hindi yun ay ang galing sa akin. Ka sa aking magpaliwanag. Magpaliwanag ka kay Kristo. O, tira na yung salita yan. Aba, ba't ako, duda na ako sa pagkataon nitong taong ito eh. Palagay ko wala sa sarili si Mr. Blanco. Alam niyo kung ba't sinasabi ko wala sa sarili? Si Kristo palang paliliwanagan ko sa salita mo sa akin. Ha? Bakit tayong dalawa naghaharap? Sana kinumbida mo yung Kristo mo at nang mapaliwanagan ko. Ha? Kasi, yung totoong Kristo ng Biblia, hindi nangangailangan paliwanagan ng tao yun. Payago kayo, mga kababayan? Hindi dapat paliwanagan yun. Maliwanag doon sa ang lahat ng bagay sa Kanya. Ang katunayan, 4:12 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala
ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Kailangan magpaliwanagan mo ang Diyos? Hindi ka pa nga nagsasalita, alam niya na yung kalokohan mo eh. Kaya, Paul na naman, ang daing Paul, mamaya, gagraduate na ito. Nakakaapat na siyang Paul eh, ano? Sino ba referee natin? Hanggang ilan ba ang allowed na Paul? 6? 4 na, 2 na lang. Gagraduate ka na, Mr. Blanco. Eto. Kaya daw, ang ikapo ay sa Diyos, kasi pag hindi ka raw nagbigay na ikapo, ang ninanakawan mo ang Diyos. Alam nyo, tinugtong niya ran, ang pinagnanakawan doon ay ang Panginoon. Kaya, para sa Diyos yung ikapo. Kaya, dito, kaya kong ipitin si Mr. Soriano. Dito raw, sabi niya. Yun daw ikapo para sa Diyos. Kaya pag hindi ka nagbigay ng ikapo, ang ibig sabihin, nagnanakaw ka sa Diyos dahil para sa Diyos daw yon. Hindi ganon, mga kababayan. Pag nanakaw sa Diyos ng Israelita, ang hindi pagbibigay ng ikapo, pero hindi ang ibig sabihin, para sa Diyos yung ikapo. Yung ikapo, para sa mga saserdotes, Levitas. Magbibigay ako ng panibagong halimbawa para maunawaan ninyo. Dito sa Gawa ng mga Apostol, pinatutulog niya kasi para sa Diyos yung ikapo eh. Sa Gawa, Kapitulo 5, sabi ni San Pedro ganito, dadapot isang lalaki na tinatawag na Ananias, kasama ang kanyang asawang si Sapphira ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Dapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang magligid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, di ba gayon nananatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, di ba nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nung ipagkaila ni Ananias, yung kalahati nung pinagbilan niya ng lupa sa mga apostol, ipinagkaila niya kay San Pedro. Sabi ni San Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang puso mo para magsinungaling ka sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ang tanong, pero yung pagsisinungaling niya kay Pedro, pagsisinungaling niya yun sa Diyos, sabi ni Pedro. Kaya, yung pagnanakaw mo ng ikapo, pagnanakaw mo yun sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, ang Diyos ang kakain ng ikapo, ano? Hindi. Gaya nung ipinaglingid ni Ananias, hindi ang Diyos ang kakain nun, hindi ang Diyos ang makikinabang nun. Yun ay ibibigay sa kapatiran. Ganon din naman, itong sinasabi ni Mr. Blanco ito, na kaya raw sa Diyos yung ikapo, pag hindi ka na nagbigay, sa Diyos ka nagnanakaw. Ang tanong, ang Diyos ba kumakain ng ikapo? Kailangan ba ng Diyos ang ikapo? Para sa kanyang sarili, kailangan ba niya? O, tinan mo, di ka marunong ng Ay lunch. po. Po? Time na po. Sana 5 minutes binigyan mo ako. Wala akong warning ng 5 minutes. Dapat sagot po. Salamat po. Tatanong po siya. Tatanong siya. Sound. Test. Ang sabi niyo po, Mr. Soriano, marami po kayong negosyo, tama po ba? Oo, narinig naman lahat yun eh. Narinig ko rin yung iba sa programa niyo sa RJ. Kung hindi ako nagkakamali, may 4 kayong restaurant. Di 6. 6. Meron Isa sa para malaan mo, no? Isa sa Rustan, 2 sa Roosevelt, 3 sa Pampanga.
Meron kayong auto supply. Oo. Meron kayong hardware. Mm. Dealer kayo ng mga gulong. No. Mga goma. Hindi ako dealer ng mga gulong. Nung araw pa yon, ngayon hindi na. Mahal na gulong eh. Meron kayong poultry. Oo. Meron kayong piggery. Oh, anong tanong mo? Meron kayong kabayuhan. Meron kayong dealer kayo ng mga biyaya ka ba? software sa nilalagay sa TV. Nakakabit sa telepono, ilalagay sa TV. Wala no, inimbento mo na lang. Pati kabayuhan, wala ako nun. Marami pong nakarinig, Mr. Soriano. Marami pang nanonood ng programa nyo. Meron din kayong kung hindi ako nagkakamali, Mali ka nga dyan eh. Mali ka na nga. ang koleksyon nyo sa dito sa samahan ay milyones. Tama po ba? Milyones. Ano na? Milyones, koleksyon. Milyones. Alin, kapatid? Milyones po ang koleksyon nyo sa mga samahan ninyo. Milyones ang koleksyon namin sa samahan? O yung... Alin ba tinatanong mo, negosyo o samahan? Hindi po ako nagtatanong. Mamaya na kayo magtanong dahil ito eh... Hindi, tinatanong ko nga sa'yo kung ano yung tinatanong mo eh. Hindi po, malalaman nyo mamaya. Magulo kasi tanong mo eh. Alin ba tinatanong mo koleksyon namin? Sa negosyo o sa samahan? Sa samahan po dito. Sa samahan na alin? Samahan mo ng ang dating daan. Church of God. Yun. Manumbuti liliwanagin mo kasi yung ang dating daan, hindi samahan yung programa sa TV yun eh. Hindi samahan yun. Sa Church of God, ang koleksyon namin ay umaabot siguro na isang taon, mga 30 milyon. Pwede na po yun. Gumagastos naman kami mga 178 milyones isang taon. Recorded yan, recorded. Pero ang logic ko kasi, lagi nyo kasing sinasabi, kayo po ay maliit. Ano, no? Maliit po kayo. Oo, talaga maliit ako. Physically, hindi maliit si Soriano. Halos 6-footer si Soriano. Ikaw pala piloso po eh. Financially, hindi mo rin masasabing maliit. Maliit din, maliit. Saan kayo ngayon maliit, Mr. Soriano? Maliit sa lahat ng bagay. Pag tinanggap nyong spiritually maliit kayo, tatanggapin ko. Pero financially, wag nyo na akong... Huwag nyo nang idikdik sa isip ko at nanloloko kayo, Mr. Soriano. Nanloloko ko? Kaya mo patunayan nanloloko ko? Kasasabi nyo lang. Meron kayong 4 na restaurant. Meron kayong poultry, may piggery, may hardware, may auto supply. Meron pa nga kayong Mustang na classic. Meron pa kayong collection na coins na libo-libong halaga. Sabihin nyo ngayon sa akin kung saan kayo maliit. Dahil itong mga bagay na to ay milyon-milyon ang halaga. Maliit dahil alam mo kasi kapatid, yung milyon ngayon maliit yun. Maliit yung milyon. Magaling, Mr. Soriano. Hindi pa ako tapos sumagot. Milyon-milyon nga ang collection namin. Pero ang pambayad namin sa TV, milyon-milyon din. Kaya maliit yun. Maliit yun. Alam mo kung bakit maliit? Sa isang linggo nagbabayad kami sa telebisyon ng 600,000. Kaya sa isang buwan, 3 milyon yun, pati tapes. Kaya maliit yun. Yung kinikita ko, maliit para sustinihan yung gawain namin. Naintindihan mo? At yung nakukoleksyon namin sa mga kapatid, maliit pa rin para sustinihan ang gawain. Dahil baka hindi mo alam kung magkano 1 kilo ng galunggo ngayon. Alam mo, yung milyon ngayon, hindi malaki yun, maliit yun. Pwede na po yun, Mr. Soriano. Maliit na pala ngayon ang oras na milyon. Ang una kong tanong uli, kapatid, ganito. Sabi mo kanina, dito sa ating bansa, mga Christians, pero hindi lahat ng Christians born again, sabi mo. Tama po. Meron bang Christian sa Biblia na hindi born again? Meron po. Asan? Si Judas. Asan? Si Judas. Basahin mo. A person who is born of water and of the Spirit is born again. Tama po ba? Si Judas ba? Si Judas po puspos ng demonyo eh. Paano magiging born again yun? Hindi. Ang tanong, asan talata? Kayo po ang nakakalam ng talata niya, Mr. Soriano eh.
Sa John 6:70. Nung bang gawing si Judas, nung bang gawing apostol, puspos ng demonyo si Judas? Hindi natin alam. Ikaw ang nagsabi, puspos ng demonyo si Judas eh. Tapos hindi mo alam. Tingnan mo, nagsasalita ka ng... Nahirap sa'yo, nagsasalita ka na hindi mo alam eh. Inuulit ko, tanong ko. Sabi mo, si Judas hindi born again dahil puspos ng demonyo. Tama po. Tanong, nung bang gawin siyang apostol, puspos ba siya ng demonyo o hindi? Hindi po natin alam. Hindi ba totoo na sinabi mo na si Judas ay hindi born again dahil puspos ng demonyo? Nasa plano po yan ng Diyos. Yeah. Kung gusto po niya maglagay ng... Sumagot ka ng tanong sa tanong. Hindi ba totoo, sabi mo, na si Judas ay hindi born again kasi puspos ng demonyo? Tama Di ba sabi po. mo? Yan. Tanong, nun siya ba'y tawagin para maging apostol? Puspos ba siya ng demonyo nun? Hindi nga po alam. Ayun nga po ang sagot dun eh. Hindi mo po alam. Dahil wala Hindi po mo alam. makita sa Biblia. Inaamin mo na hindi mo alam dahil wala sa Biblia. Kung mabasa ko sa Biblia, Kung mabasa nyo, Mr. Soriano, kung mabasa ko sa Biblia na si Judas nung tawagin, at nung si Judas ay gawing apostol, at nung si Judas ay bigyan ng karapatang magmilagro, hindi siya puspos ng demonyo, tatanggapin mo talagang manluloko ka? ba't ko naman tatanggapin nyo, Mr. Soriano? Sa makatwid, makapalang pagmumukha mo, kahit na mabasa, ayaw mong tanggapin. Baka sabihin ko lang na... Hindi, sumagot ka sa tanong ko. Sabi mo kanina, hindi mababasa sa Biblia na si Judas ay puspos ng demonyo nung tawagin siya ni Kristo. Bakit mo sinabi kanina na si Judas ay hindi born again dahil siya ay puspos ng demonyo? Sa John Sige, 6:70 nga, Mr. Soriano. Sagutin John mo ngayon. 6:70. Sagutin mo. Sa John 6:70 nga, ang sabi po doon, di ba pinili ko kayong 12? Pero isa sa inyo ay demonyo. Ayun, sa makatwid. Paano maging born again ng isang demonyo? Ayun, sa makatwid, ang ibig mong sabihin, nung piliin pa lang siya ni Kristo, demonyo na siya. Pakiulit nga, Mr. Soriano. Yung isinight mong talata, sabi mo 6:17. 6:70. Ang tanong ko sa'yo, nung bang piliin siya ni Kristo, demonyo na siya? Wala po akong mabasa. Hindi ko po alam yun. Kung may alam kayo, sabihin nyo na. Hindi, tinatanong kita, wag mo kung utusan ko anong gagawin ko. Ako ang bahala sa sarili ko, ha? Ikaw, ang problema mo, sagutin mo yung sinasabi mo. Sabi mo kanina, si Judas ay hindi born again, pero Kristiyano. Tama. Tama. Membro siya ni Kristo eh. Bakit siya hindi born again? Dahil sabi mo, puspos siya ng demonyo. Trinidor nga niya si Jesus eh. Paano magiging born again? Ang tanong ganito. Nung bang siya'y tawagin ni Kristo at bigyan ng tungkuling pagka-apostol, puspos na ba siya ng demonyo o hindi pa? Hindi ko nga alam. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Dahil marami... Bakit mo sinabi na si Judas ay puspos ng demonyo, kaya hindi siya born again, hindi mo pala alam? Sa John 6:70 nga, Mr. Soriano, paulit-ulit lang tayo. Anong sabi ng 6:70 nandiyan? 6:70, didn't I choose the 12 of you? Yet one of you is a devil. Ayan. Makatwid, ang pinagbabatayan mo yung salita ni Kristo, na si Kristo, si Judas ay puspos ng demonyo. Tama po. Na ang sabi mo, sabi ni Kristo, hindi ba kayo'y pinili ko 12? At ang isa sa inyo ay diablo. Ang ibig bang sabihin nun, kapatid, nung piliin ni Kristo si Judas, diablo na siya? Hindi ko po nga mabasa, hindi ko po alam. Kayo nakakalam. Ano ngayon ang ibig sabihin nung binasa mo? Ikaw ang bumasa nun, sasabihin mo, hindi mo alam. Sa ngayon po, Mr. Soriano, kahit mga demonyo pwede rin magpagaling eh. Wala akong makialam doon, hindi yun ang tanong ko. Wala namang pagpapagaling sa tanong ko. Ikaw po, usapan natin pambihira ka Ikaw, tatanong ko sa'yo uli, bakit mo binasa yung 6:70? Ano gusto mong palitawin doon? Paano po magiging born again si Judas? Sinabi na nga po ni Kristo na siya ay demonyo. Ayun, sa makatwid. Kristiyano po siya. Sa susunod tanong. Pero hindi po siya born again. Sa susunod ko tanong ganito. Sige. Never in the life of Judas na siya'y na-born again. Sagot.
kung saan nyo nabasa po yan. Hindi. Sabi mo, hindi siya born again eh. Kaya nililiwanag ko yung sinasabi mo. Ang tanong ko sa'yo, kung sabi mo, isinite mo yung 670 of the book of John, does it mean, kaya mo sinabi yon? Never in his life was he born again? Wala po akong mabasang talata. O, ano ngayon ang ibig mong sabihin nung 6:17 nandyan? Pero alam ko lang po na hindi pwede maging born again ang isang puspos ng demonyo. Pwede siyang maging Kristiyano, pero hindi siya pwede maging born again. Ayun, sa mga tuwid, pwede palang maging Kristiyano ang puspos ng demonyo. Tama po. Saan sa Biblia pwedeng maging Kristiyano ang puspos ng demonyo? Si Judas nga po eh. Hindi, basahin mo. Basahin mo. Kasi pag nagpakawala ka ng salita, at tatandaan mo, at akong kausap mo, susulitin ko sa iyo yan. Kaya ngayon, hinahanapan kita ng ebidensya. Hindi naman ako nagmamalupit sa iyo. Ang masasabi ko lang sa iyo, no, mag-iingat kapag ako kausap mo. Eto, palitawin mo ngayon sa Biblia yung paniniwala mo na may Kristiyano na hindi born again. Pinalitaw mo si Judas. Tinanong ko, kahit kailan ba hindi naging born again si Judas? Sabi mo, hindi mo alam. O ngayon, bakit mo ginamit ang 670 of John? Dahil yun lang po ang maliwanag. Ano ang sabi? Ano maliwanag doon? Na siya ay demonyo. Si Judas ay demonyo. Tanong uli. Po. Nung piliin ba ni Kristo si Judas, demonyo ba siya? Hindi po natin alam. Maring oo, maring hindi. Hindi natin alam. Kung mabasa ko sa Biblia na hindi siya demonyo nun, tatanggapin mo talaga ignorante ka. Basahin nyo, Mr. Surya. Tatanggapin mo ignorante ka. Tanggapin mo muna. Sige na, Mr. Soriano, basahin nyo na. Hindi, tanggapin mo muna. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin ko. Tatanggapin mo, ignorante ka. At pangangako mo ba sa Diyos at sa tao na hindi ka na mangangahas magdadaldal nang hindi mo naiintindihan? Ayun po ang hindi ko mapapangako dahil talagang magpapatuloy ka pa rin sa pagdadaldal ng hindi mo naiintindihan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya lilipat ako ng tanong. Ito, susunod kong tanong. Sabi mo sa akin kanina, sabihin ko sa iyo kung saan ako maliit. Ano? Sa palagay mo, kapatid, saan ba ako maliit? Sa palagay mo, saan ako maliit? hindi ko nga po alam eh, kaya sabihin nyo na po. Hindi, may sinabi ka kasi kanina eh. Sabi mo, maliit ako sa spiritual eh. Sinabi ko nga po, physically, hindi ko naman makita na maliit kayo dahil halos 6-footer kayo. Financially, hindi ko rin kayo makitang maliit. Spiritually, ito nga, ikapu nga lang eh. Hindi nyo pa matanggap-tanggap. Ang dami ko nang nabasa. Naubos na itong buong araw natin. Ayun. Sa mga tuwid, saan ako maliit? Saan ako maliit? Sumagot ka, kapatid. Sagot. Kung sasabihin nyo po. Hindi, ikaw nga nagsasabi, ikapulang, hindi ko pa maintindihan ka mo eh. Sa iyong palagay, kaya mo sinasabi yun, saan ako maliit? Sa palagay ko po, sa spiritual. Ayun. Meron akong babasahin talata sa iyo, kapatid. Sabihin mo kung saan maliit dito si Pablo, ha? Sabi niya, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Ayan. Ang tanong ko sa iyo, dito sa talatang ito, saan maliit si Pablo? Sa material o sa espiritual? Sagot, lahat po. Material, spiritual,
Financial. Saan maliit si Pablo? Lahat na po, sa lahat ng bagay. Sa material at saka sa espiritual. Tsaka sa financial. Sa financial. At saka sa espiritual, maliit din siya. Opo. Sa makatwid, pareho lang kami ni Pablo maliit sa spiritual. Hindi po, kasi mayaman kayo eh. Hindi, sa spiritual nga eh. Sa spiritual. Sabi mo, maliit sa spiritual si Pablo, maliit din ako sa spiritual. Sa makatwid, pareho kami ni Pablo. Ngayon ko lang po narinig yan dahil... Hindi, ikaw ang may sabi niyan eh. Paano ngayon mo lang narinig? Ikaw nga may sabi. Sabi mo kanina, maliit ako sa spiritual dahil hindi naman ako maliit sa physical. Sabi mo, 5'6" ako, hindi ka pala marunong kalkulasyon. 5'9" and a half lang ako. Oo. 6-footer ako, sabi mo. Ngayon, sabi mo, marami akong pera. Sabi mo, kaya hindi ako maliit sa material. Maliit ako sa espiritual. Nung tanungin ko sa iyo kung saan ang ibig sabihin ni Pablo, saan siya maliit, sabi mo, maliit din siya sa espiritual. Pareho ba kami ngayon ni Pablo? Kung aminin yung maliit nga kayo spiritually, pero hindi nyo naman maamin-amin yan sa pakikinig sa TV. Walang kwenta sa akin yung sa akin ang kailangan liwanagin mo yung sinabi mo. Na maliit ako sa espiritual, maliit din si Pablo sa espiritual. Pareho ba kami ni Pablo na maliit sa espiritual? Hindi muna, Mr. Soriano, ang sinasabi nyo po ba ay maliit din po kayo sa spiritual? Teka, ako may karapatang magtanong, hindi ikaw eh. Tanong ngayon. Alam nyo mga kapatid, itong aming tema, i-remind ko lang po ang tema. Sabi ni Mr. Blanco rito, ganito. Patutunayan ko na ang aral na aking ipinangangaral ay ang aral ng Ebanghelyong ikaliligtas at ikabubuti ayon sa Biblia. Ayan. Tapos, nung mag-umpisa siya, ang una niyang kinanat, ikapo. Patutunayan niya raw na yung aral niya, aral ng Ebanghelyong ikaliligtas. Ngayon, ang una niyang niliwanag ay, yun daw ikapo. Tatanungin nga natin sa Biblia, mga kapatid. Pag-aaralan po natin, yung bang ikapo aral ng Ebanghelyo? Ito ba'y aral na itinuro ni Kristo at mga apostol? Ano ba ang kahulugan sa Biblia ng aral ng Ebanghelyo? Pakinggan nyo. Dito kay Lucas 16, ang versikulo 16 din, pakinggan nyo ang ating mababasa, mga kapatid. Ito po ang nakasulat sa Biblia. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Ayon. Yun ang wikang kautusan at yung mga propeta nanatili hanggang kay Juan. Meron ho bang hangganan yung kautusan at mga propeta? Meron. Maliwanag ang sabi ng Biblia, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Tanong, yun ho bang ikapo kasama sa kautusan at sa mga propeta? Kasama. Ang katunayan, siya pa ang nag-cite ng talata, Malakay 3:10. As early as the time of Prophet Malakay, sinasabi na yung ikapo. Hanggang kailan ho nanatili yung kautusan at ang mga propeta? Nanatili hanggang kay Juan. Ulit ang basa, kapatid na Willie. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Ngayon, pagdating kay Juan, anong sabi? Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral. At ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ayan. Pagdating ni Juan, mula noon ang wika ng Biblia, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ang ipinangangaral. Tanong, kasama ba sa ebanghelyo yung ikapo o hindi? Hindi. Bakit?
Kasi yung kautusan at propeta kasama ikapo nanatili hanggang kay Juan. Nakakaintindi ba tayo ng logic? Palagay ko taga-Antipolo nakakaintindi, bukod tangin na lang si Blanco ang hindi. Ha? Hanggang saan ho ang kautusan at mga propeta? Hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ang ipinangangaral. Therefore, rhetorically, biblically, hindi ho kasama yung ikapo sa ebanghelyo. Kasi, kung kasama na yung ikapo sa ebanghelyo, ba't naman sasabihin mula noong kay Juan? Noon ipinangaral ang ebanghelyo. Ha? Ang kautusan at ang propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Bakit po hanggang kay Juan? Bakit hanggang kay Juan? At magmumula kay Juan ipinangaral ang ebanghelyo. Pakinggan nyo sa Marcos 1, versikulo 15. Ganito ating mababasa. Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Ayon. Kailan ho inumpisahang ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos? Nang madakip si Juan at mailagay sa bilangguan, napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Therefore, ang pangunahin hong nangaral ng ebanghelyo ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Tanong, nung nangangaral na ba ang Panginoong Jesus, ipinangaral niya ba yung ikapo? Dinatna na niyang nag-iikapo yung pinangangaralan niya. Ayon. Tamo, di alam ng taga-Antipolo. Ha? Nung mangaral si Jesus, dinatna niyang nag-iikapo na yung mga tao. Nag-iikapo na. Kaya nga nung sumbatan niya, eto sumbat niya. Pakinggan niyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat... Bakit sa aba nila? Bakit? Kawawa naman sila. Woe unto you. Sinisisi sila ni Kristo, sinusumbatan sila. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga fariseyo, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu. Ayon. Nagbibigay sila o pinagbibigay sila? Nagbibigay na. Dinat na niya, nagbibigay na pala sila. Nung nangangaral siya ng ebanghelyo, hindi na pala kasamang ipinangangaral niya yung ikapo. Kasi ang dinatnan niya na pinangangaralan niya ng ebanghelyo, kasalukuyan ng nangagbibigay. Present progressive. Ulit. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Ayan. Kaya pala itong mga pariseyong ito'y kaawa-awa naman sa paningin ni Kristo. Mapapahamak sila kasi alisto sila sa pagbibigay ng ikapo. Pero mo pati anis. Sino ho nakakaalam sa inyo ng anis? Gaano ho kaliit ang anis? Yung komino, yung yerba buena, mga damo yun, mga damong mababango, mga spices, parang ganon. Parang walang kakwenta-kwenta itong mga bagay na ito. Pero pati ito, iniikapuan ng mga eskriba at fariseo. Pinakamaliliit na bagay, iniikapuan nila. Pero, pinababayaan ninyo yung lalong malalaki o mahalagang bagay ng kautusan. Nakita nyo? Ganon si Blanco eh. Matindi sila sa ikapu.
Yung kasama niya mga born again, doon matitindi, mga pastor. Malakas kasing pagkakwartahan yan eh. Yung mga kasama niya. Ganun sila eh. Matinding pagkakwartahan yan eh. Pero nagbibigay kayo ng ikapo, nagbibigay na ba o hindi pa? Kung dinat na nga ni Kristo, nagbibigay na eh. Pero pinababayaan ninyo ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin yun? Na dili ibat ang katarungan at ang pagkahabag Ano pa? at ang pananampalataya. Ayan. Tatapwa- Meron palang mas mahalagang bagay ang kautusan kaysa sa ikapo. Yung kautusan dinat na ni Kristong ginagawa ng mga eskriba at pariseo, bagaman aktibo sila sa ikapo, pinababayaan naman nila yung lalong mahalagang bagay ng kautusan. Sa makatibagay ang pananampalataya, ang katarungan at ang pagkahabag na dapat sana ninyong gawin ang mga ito. alin ang gagawin? Alin ang gagawin? Dapat sana ninyong gawin. Alin ang gagawin? Hindi yung hindi pa nila ginagawa. Amen? Aba, ikapuraw yun. E de, baliktad ang utak nitong kausap natin. Ikapuraw yun. Kaya nga sinabi ni Kristo, dapat sana ninyong gawin. Kasi hindi nga nila ginagawa eh. Ano ang ginagawa nila? Yung ikapo. Nakuha niyo punto mga kababayan? Ulit. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerbabuena, at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin ho ang hindi ginagawa? Yung lalong mahalagang bagay ng kautusan. Tuloy. Na dili ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Tatapwat, dapat sana ninyong gawin. Alin ang dapat gawin? Eh di yung hindi ginagawa. Tama po, hindi. Alin yung hindi ginagawa? Yung lalong mahalagang bagay ng kautusan. Sa makatibagay ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya na dapat sana ninyong gawin at ang mga ito. At huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ayon. Sa paggawa ng kautusan, dapat i-prioritize mo yung mas malalaking bagay ng kautusan. At huwag mo naman pababayaan kung mo maliit huwag lang gawin. Ayon. Sino kausap ni Kristo rito? Eskribas at pariseo. Kristiyano ho ba yung mga yon? Kaaway niya nga yun eh. Pag sinabi mong Kristiyano yon, lalabas malupit yung Kristo mo. Biro mo yung Kristiyano niya eh. Sinasaaban niya, sa aban nyo, Kristiyano pala yun. Ha? Mali eh. Talagang kahit saan ko daanin si Mr. Blanco, ibatakbo ng kaisipan nito eh. Kumbaga ang mundo counterclockwise kung umikot yung kanya clockwise eh. Alam nyo ba ang mundo kung umikot counterclockwise? Alam nyo ba yung mga regular cells of the body kung umikot counterclockwise? Si Mr. Blanco, clockwise. Baliktad ang naiintindihan niya kaysa doon sa realidad na nasa Biblia. Kaya, itong kausap dito, hindi mga Kristiyano, sinusumbatan nga ni Kristo eh. Ngayon, punta tayo doon sa Kristiyano. Sabi niya, si Judas daw, Kristiyano, pero hindi born again. Natatandaan niyo pa, no? Ba't ka ako sinabi mong hindi born again? Mababasa ba sa Biblia? Wala naman siyang mabasa. Ba't niya sinabing hindi born again? Kasi raw si Judas, puspos ng demonyo. Ayan. Mga kapatid, alam niyo ho ba yung salitang puspos ng demonyo? Ano yung puspos? Antipolo, Tagalog kayo ha? Alam niyo yan. Ano yung puspos? Punong-puno, di ba? Punong-puno, apaw-apaw, puspos. Ayan. Tanungin natin kung si Judas ayon sa Biblia ay hindi na born again dahil puspos ng demonyo. Pakinggan nyo sa isang talata ni Juan, ganito ang ating mababasa.
Pakinggan nyo ito mga kababayan. Sa Kapitulo 13 ito. Ng Juan. Sige. Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay. Bago siya mamatay, nagkaroon ho sila ng banal na hapunan bago siya mamatay. Nagtatanong ang mga apostol, nung kumakain na sila, sabi niya, ang isa sa inyo pagkakanulo ako. Nagtanungan, Panginoon, sino yun? Sino yun? Tanungan sila ng tanungan sa lamesa. Anong sagot ni Jesus? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Ano ngayon na nangyari? Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Anong maibigay yung tinapay? Ano nangyari? At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Kailan ho pumasok si Satanas kay Judas? Kailan ho? Kailan ho siya napuspos ng demonyo? Wala raw mababasa sa Biblia, hindi ka lang marunong magbasa. Nakita mo? Paul na naman, ikalima yan, gagraduate na yan, makita nyo. Kailan ho napuspos ng demonyo si Judas? Nung huling hapunan. Pero sa umpisa, si Judas by born again. Basa, pakinggan nyo sa Mateo 10. Ganito ating mababasa. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. Kaninong alagad? Alagad ni Kristo, hindi. Alagad. Kristiyano ba yung alagad o hindi? Kristiyano si Judas eh. Born again ba? Tuloy. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Yung mga 12, binigyan ng kapamahalaan laban sa karumal-dumal na espiritu. Nung panahon na yon, may karumal-dumal na espiritu na ba kay Judas? Binigyan nga siya ng kapamahalaan para sa mga karumal-dumal na espiritu di ba mga kababayan? Pakinggan nyo, tuloy natin. Upang mapalabas nila. Magpapalabas pala sila ng mga karumal-dumal na espiritu. Sino itong mga 12 alagad na itong binigyan ng kapamahalaang magmilagro at magpalabas ng karumal-dumal na espiritu? Sino yan? Tuloy. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Alin yun? Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sino pa? At si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. 4 na, tuloy. Si Felipe at si Bartolome. 6 na. Si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote. Kasama ho si Judas na binigyan ng kapamahalaan o hindi? Born again ba si Judas o hindi? Kaya delikado yung born again. May possibility pasukan din ng demonyo yan. At ang palagay ko, sa tabi ko meron ngayon. Bakit? Huwag mong sabihin si Judas nung tawagin ni Kristo, puspos na ng espiritong masama. Puspos na ng demonyo. Binigyan pa nga ng kapamahalaan At ang katunayan, hindi masama si Judas sa umpisa. Ginawa pa ni Kristong tesorero. Dito ba may organisasyon kayo rito sa Antipolo? Pagka ba tarantado tao gagawin yung tesorero? Siyempre, ang ginagawa mong tesorero, yung taong sa inaakala mo'y tama ang gawain. Katiwa-tiwala. Kaya lang, yung tiwala ni Kristo at pagmamahal, sinamantala ni Judas, ninakaw niya yung laman ng supot na hinahawakan niya. Doon sumama si Judas. Ayun ang dapat yung maintindihan. Kaya, nung totaling mapuspos siya ng espiritu, kailan? Nung maisubo na sa kanya yung tinapay sa huling hapunan. Kaya huwag mo sasabihin, kapatid, na si Judas hindi na born again. Naglaladlad ka ng lagim sa sarili mong bayang Antipolo. Huwag kayong maniniwala pagka ganito aral na tatanggapin nyo rito. Mas mabuti ho'y manood kayo ng Andatindaan. Bakit?
Pagka ang pakikinggan nyo'y ganito lang ang alam sa Biblia, nangangahas ng tutulan ako. Ba? Ako raw ako. Ha? Ilang minutes pa? Ako po raw hindi raw ako marunong ng grammar. Ha? Hindi raw ako marunong ng Biblia. Hindi raw ako marunong ng grammar. Ba't mo ako pinatulan? Ba't mo ako hinahamon? Wala pala akong alam. Sabi ng Tagalog, ang pumapatol sa wala, ulo lang iyong kamuka. Hindi ba yun ang sabi ng Tagalog? Time na raw Time na raw. Salamat po. Sa inyo po bang samahan, Mr. Soriano, masama po bang magnakaw? Alam mo, walang samahan sa mundo na nagtuturo ng kanyang miyembro magnakaw. Kahit sa Katoliko, kahit sa Protestante, kahit sinong samahan. Ako'y naniniwala, walang samahang nagtuturong magnakaw ang miyembro niya. Masama yun. Babasa po ako sa Malakay 3:8. Ganito po lang. Malakay 3:8. Is it right for a person to rob God? Of course not. Yet you are robbing me. How, you ask, in the matter of tithes and offerings? Nag-iika po ba kayo, Mr. Soriano? Hindi. Sa makatuwid, kayo po ay nagnanakaw sa Hindi kami kausap dyan, ano? Yung binasa mong talata, hindi kami kausap dyan. At sinasabi ko po naman na... Baka hindi mo alam kung sino kausap dyan sa binabasa mo. Tanong mo muna sa akin, sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong itanong, ngayon kung ayaw mong malaman ng tao, huwag mo nang itanong. Ako na lang mamaya magbo-volunteer. Alam nyo kasi, Mr. Soriano, yung mga ibang paratang nyo sa mga born again. Wala kang pakialam sa paratang ko. Ano ang tanong mo? Ano tanong mo? Oras ng pagtatanong mo, kapatid. Ayun nga po. Ang sabi po nyo, wala kaming grammar. Wala akong sinabi na wala kang grammar. Ikaw ang nagsabi na hindi ako marunong ng grammar, ano? Hindi po. Sinasagot ko lang. Ayun ang lagi nyo sinasabi sa aming mga born again. Wala kami... Huwag mo sasabihin yung hindi ko sinabi rito. Walang pakialam ang mga tao doon sa hindi nila narinig. Ang pinag-uusapan natin, huwag kang lalabas ngayon. Mali yun. Yung sinabi rito, yun ang pag-usapan natin. Sa makatwid, Mr. Soriani, iwan na po natin yan. Aling iiwan? Iwan ko sa'yo. I am under cross. Kahit ano itanong mo sa akin, sasagot ako sa'yo eh. Kung bahala ka, kung gusto mong iwan. Kung gusto mo, iwan mo na naman ako. Pwede rin eh. Di ba sa TV, iniwan mo ako? Jumi, nag-CR lang ako, nawala ka na. Yun po ang diskusyon natin sa TV, Mr. Soriano. Na-pinpoint ko na po yung problema, Mr. Soriano. Wala akong pakialam doon, magtanong ka na, kapatid. Sige. Oras ng pagtatanungin mo ito ngayon masama rin po ba sa inyong manigarilyo? Alam mo, yung paninigarilyo, hindi lang sa amin masama yun, sa lahat ng tao masama yun. Ewan ko lang sa unggoy, pero sa tao masama yun, sabi ng mga... Saan po sa Biblia ang sigarilyo? Alin? Saan po sa Biblia ang sigarilyo? Wala sa Biblia salita sigarilyo. Alam mo kung bakit? Wala sa Biblia yung salita sigarilyo. Kasi hindi pa naiimbento sigarilyo nung isulat ang Biblia. Pero may tabako na noon. Parang ganito. Yung salitang Pilipinas, wala sa Biblia yun eh. Dahil yung salitang Pilipinas, ibinigay lang sa Kapuluang Pilipinas noong 1543. Doon lang ibinigay yun. Ibig po sabihin, Mr. Soriano, wala naman pala po sa Biblia. Di sarili nyo lang doktrina po yan. Yung bawal paninigarilyo. Miski ikaw nga nasa Biblia. Kaya lang wala yung pangalan mo. Walang blanco sa Biblia. Pero ikaw nasa Biblia ka, Mateo 24:24, maraming lilitaw bula ang propeta, kasama ka ron.
Totoo po niya mga kababayan, ang pinuno po ni Ginoong Soriano ay naninigarilyo. Yung pinuno niya, yung Tingnan mo, puno niya. maninirang puri ka pa. Naninigarilyo. 16 na taon na akong tumigil sa sigarilyo tapos pinaninira mo pa sa akin. At yung Alam mo, nung araw, nagsusugal din ako, no? Nagna-nightclub din ako nung araw, ano? Oh. Oh, kailangan pa ba ako siraan sa tao? Pero, nung makilala ko yung aral ni Kristo, tinigilan ko. Ewan ko kung ikaw, nagbabanal-banalang ka. Baka gusto mo, blackjack tayo. Kaya, it is a myth. para patunayan ko sa sugarol ako. Oh, pero, kinalimutan ko na yun. Yung pong bawal manigarilyo, Mr. Soriano, tatapatin ko kayo, it is a medical statement. It is not a biblical statement. Bakit kung mabasa ko sa Biblia? Kung mabasa ko sa Biblia? Basahin niyo yung salitang sigarilyo. Talo na ako, Mr. Soriano. Ay, tinan mo. Piloso ka palang kangkong eh. Basahin niyo, Mr. Soriano. Yung salitang sigarilyo. Babasahin ko. Ako ang bahala. Wala kang pakialam, ako babasa. Babasahin ko. Bawal yan. Oh. Tapos sabihin mo medical term. Nasa Biblia yan. Dahil kung medical term lang yan, di ako titigil dyan. Masarap yata Basahin niyo, Mr. Soriano. Ha? Gusto Babasahin kong ko? marinig. Babasahin ko. Sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Talo ko, Mr. Soriano. Talo ka na. Ah, sige ha. Moderator, saksi kayo ha. Pag nabasa ko na masama ang sigarilyo, talo na siya ha. Tapos na diskusyon. Eto ha. Tandaan nyo ang talata. Galacia 5:19. Patuloy. Eto po, basa. At hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Tungkol sa mga bagay na ito, pinagpapauna kong ipaalaala sa inyo na ang nagsisigawan ng gayong mga bagay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito, alin itong gawa ng laman na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ito, pakikiapid, karumihan. Hindi mo ba ang sigarilyo nakakapagparumi o nakakapagpalinis? Basahin niyo yung sigarilyo, Magaling ka Mr. muna! Soriano. Wag mo ako interrupt. Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, ang nagsisigawan ng gayong mga bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Masama o ba o hindi? Alin yun? Mga paglalasing at mga katulad nito, mga vices. Kasama ba ang sigarilyo? Hindi. Kasama, pati syabuhan doon. Pag sinabi mo na walang syabu sa Biblia, pwede ka lang magsyabu, ngayon din papadakip kita. May kasama akong pulis, akala mo? Kasama yung syabu ron, kasama yung marijuana ron, kasama ang sigarilyo ron, at lahat ng bisyong nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Talo na si Blanco, hindi. Hindi ka marunong ng lohika. Paninigarilyo, panalo na si Mr. Soriano. Wala po yung sigarilyo doon, Mr. Soriano. Wala po. Nandun. Wala ho ba, Mr. Moderator, yung sigarilyo sa binasa ko? Andon. Kasama po sa bagay na marumi yun eh.